Malawak at mabagsik ang karagatan. Sinasabing mas kilala pa natin ang kalawakan kaysa sariling karagatan. May mga lihim silang di maipaliwanag. Heto ang ilang kwentong nananatiling misteryoso hanggang ngayon. Maaaring nakita mo na ang iba sa mga ito bilang hiwalay na kwento dito. Gamitin ang mga kabanata sa ibaba ng description para mag-navigate sa compilation na ito. Ang safety standards ng United States Navy Nuclear Submarine Training ay isinulat base sa sakripisyo ng mga submarinero. Sa Treasure, sinunod ng mga mandaragat ang karaniwang procedures na nauwi sa sunod-sunod na pagkabigo hanggang bumagsak sila sa Atlantic depths. Ang Treasure ang pinakamabilis at pinakatahimik na submarine noon, kapareho ng mas maliit na skipjack class. Ginawa ito para hanapin at sirain ang Soviet submarine. Taglay ang pinaka-advanced na weapon system tulad ng launch ng bagong anti-submarine missile ng United States Navy, ang Subrock. May passive at active sonar ito na kayang mag-detect ng mga sasakyang dagat sa malalayong distansya. Ito ang unang nuclear-powered submarine na pinagsama ang katangian ng attack submarine at hunter-killer craft. May hugis tabako itong hull para mas epesyenteng gumalaw sa ilalim ng dagat base sa research submarine na Albacore AGSS 569. Nasa unahan nito ang malaki at pinaka-advanced na BQQ, dalawa sonar na nailagay sa isang submarine. Ang 4 na torpedo tubes ng Treasure ay nasa likod ng sonar, dalawa sa bawat gilid, nakatagilid ng 10 degrees mula sa gitnang linya. Kaya nilang maglunsad ng anti-ship at anti-submarine torpedoes at sa susunod aayusin para makapagpaputok ng ASRO anti-submarine rockets. Ang ASROC ay kombinasyon ng rocket at torpedo. Inilulunsad ito tulad ng karaniwang torpedo, umaangat sa ibabaw, lumalabas sa tubig at muling bumabalik. Sa target na pinasabugan ng nuclear warhead, binibigyan ng S-5W nuclear reactor ang submarino ng walang limitasyong saklaw. Ang HY, 80 na pressure hull nito ay kaya sumisid hanggang 400 metro. Ayon sa tradisyon ng Navy, ang klase ng submarino ay unang tinawag na Treasure mula sa unang barko. Iginawad ang kontrata para sa Treasure sa Portsmouth Naval Shipyard sa silangang United States. Inilagay ang kanyang keel noong Mayo 28, 1958. Inilunsad ito noong Hulyo 9, 1960 at opisyal na pumasok sa serbisyo Agosto 3, 1961 sa ilalim ni Commander Dean Axine. Isinagawa ni Treasure ang mahahabang pagsubok sa dagat sa kanluran, Atlantiko at Caribbean noong 1961 at 1962. Ang mga pagsubok na ito ay nagpapahintulot ng masusing pagsusuri sa marami nitong bago at komplikadong teknolohikal na katangian at mga sandata. Sumali ito sa nuclear submarine exercise na New Sub-X 360, isa sa hilagang silangang baybayin ng United States mula Setyembre 18, 24, 1961. Noong Oktubre 18, 1961 nagtungo ang Treasure at Cabela sa San Juan, Puerto Rico para sa 3 linggong pagsubok at pagsasanay at dumating noong Nobyembre 2. Ang nuclear reactor ay pinapatay habang nasa daungan. Walang shore power sa San Juan kaya ginagamit ang backup diesel generator ng barko para sa kuryente habang nakadaong. Pagkalipas ng ilang oras, nasira ang backup generator at inilipat ang kuryente sa baterya ng barko. Karamihan ng baterya ay ginagamit sa mahahalagang sistema at pagpapatakbo ng reaktor, kaya pinapatay ang ilaw at aircon. Ang temperatura at halumigmig sa loob ng submarino ay umabot ng hanggang 60 degrees Celsius matapos ang 10 oras. Habang sinusubukan ng mga tripulante na ayusin ang diesel generator, naging malinaw na hindi ito maaayos bago maubos ang baterya. Kaya sinubukan nilang muling paganahin ang reaktor, ngunit masyado nang mababa ang natitirang karga ng baterya. Bumalik ang kapitan sa barko matapos maubos ang baterya galing sa okasyon sa dalampasigan. Nanghiram ang tripulante ng kable mula sa ibang barko at kinonekta sa Cabela, kaya nagkaroon ng kuryente ang Treasure para mapagana ang reaktor. Nagsagawa pa ng test ang Treasure at nagpaputok ng torpedo bago bumalik sa Portsmouth noong Nobyembre 29.
Nanatili ang barko sa daungan hanggang sa katapusan ng taon at ginugol ang unang 2 buwan ng 1,962 sa pagsusuri ng sonar at subrock systems nito noong Marso. Sumali ito sa SUBX, ikalawa 62 isang ehersisyo para paghusayin ang taktikal na kakayahan ng nuclear submarine at training sa anti-submarine warfare. Kasama ng Task Group Alpha sa Charleston, South Carolina, tumulong si Treasure sa pagdevelop ng Subrock anti-submarine missile. Bumalik ito ng saglit sa New England tapos pumunta sa Florida para sa dagdag na Subrock tests. Sa Port Canaveral, isang tugboat ang aksidenteng bumangga sa submarine at nasira ang ballast tank nito matapos itong ayusin sa Groton, Connecticut. Ang Treasure ay pumunta sa timog para sa mga pagsubok sa Key West tapos bumalik sa Hilaga. Pumasok ito sa Portsmouth Shipyard noong 16 Hulyo 62 para sa 6 na buwang maintenance program. Mahalagang suriin ang ballast system na inayos matapos mabangga ng tugboat. Naglagay ang mga inhinyero ng pansamantalang strainer sa mga tubo para maprotektahan ang balbula habang sineserbisyo ang sistema. Pinipigilan ng mga strainer ang dumi na pumasok sa tubo kapag bukas ang sistema. Natagalan ang trabaho at 9 na buwan bago muling na-certify at naalis sa dry dock ang barko. Noong Abril 8, 1963. Noong Abril 8 ng umaga, umalis ang Treasure sa Kittery, Maine sa pamumuno ni Tenyente Komandante Juan Wesley Harvey. Nakita nila ang barkong Skylark alas 11 ng umaga para simulan ang unang pagsubok ng paglubog matapos kumpunihin. Sabay silang naglayag papunta sa isang lugar na mga 100 nautical miles silangan ng Cape Cod, Massachusetts. Sa loob ng 2 taon nitong serbisyo, nakaabot na ito sa test depth nito ng humigit kumulang 40 beses. Sa hapon, isinagawa ni Treasure ang paunang trim dive test at lumitaw muli sa ibabaw. Pagkatapos ay nagsagawa ng pangalawang pagsisid hanggang 200 metro ang lalim, nakalahati ng kanyang test depth, kung saan nanatili itong nakalubog magdamag. Kinabukasan, Miyerkules, Abril 10, 6:30 ng umaga, nagkomunikasyon muli sa ilalim ng dagat sina Treasure at Skylark at naghanda para sa deep dive trials. Noong 07:47, bumaba ito sa test depth na 400 metro. Pagkalipas ng 5 minuto, nasa 220 metro na ito at nakipag-ugnayan sa ibabaw. Habang sinusuri ng mga tripulante ang barko para sa mga tagas, walang natagpuang tagas at ipinagpatuloy ni Treasure ang kanyang pagsisid. Noong 8:25, narating nito ang 300 metro. Karaniwan, umaasa ang mga submarino sa bilis at anggulo ng deck o ang kanilang angle of attack para umangat o bumaba, katulad ng eroplano na binabago ang anggulo ng elevator nito para itaas o ibaba ang ilong. Gumagamit ang isang submarino ng anggulo ng kanyang diving planes at itinutulak ito sa isang anggulo pataas sa ibabaw o pababa sa ilalim ng tubig. Kung mabilis ang submarino at magka-jam ang diving planes sa test depth, maaari nitong dalhin ang barko sa mas malalim pang bahagi sa ilang segundo. Kadalasan, mabagal at maingat gumalaw ang submarino sa ilalim ng tubig. Ang barko ay dahan-dahang bumaba sa paikot na galaw at inianunsyo kay Skylark ang pagliko sa Corporon 0, 0 o direksyong 70 degrees. Habang dumadaan sila sa thermocline, bumababa ang kalidad ng transmission mula kay Treasure. Hindi pareho ang temperatura ng karagatan. Minsan, may mainit na patong ng tubig na nasa ibabaw ng malamig na patong. Thermocline ang tawag sa lugar na nagtatagpo sila. Kasing linaw nito na parang ipinasok mo ang braso mo sa thermocline. Kamay mo nasa malamig na tubig, katawan mo nasa mainit. Ang pagbabago ng temperatura ay nakakaapekto sa bilis ng radio wave at nakakaistorbo sa signal dahil sa pagkakaiba ng temperatura ng tubig. Pagkatapos ng alas 9, si Treasure ay dahan-dahang naglalayag dito ng ilang knots lang. May dalawang magkaibang interpretasyon ng datos. Ang isa ay umaasa sa impormasyon mula sa mga pagsubok at pagkabigo ng ibang mga submarino, habang ang isa naman ay umaasa sa mga naitalang tunog sa karagatan. Pareho silang umabot sa parehong konklusyon, pero magkaiba ang paraan nila batay sa impormasyon mula sa mga pagsubok at karanasan sa ibang submarino. Natuklasan sa opisyal na ulat na noong 00 may sumabog na dugtungan ng tubo sa silid ng makina. Ang ganitong dugtungan ay nabigo na rin noon sa ibang barkong may parehong koneksyon.
Dalawang copper tubes ang pinagdikit gamit ang silver bracing imbes na welding, kaya bumaha ng alat na tubig mula sa reactor cooling pipe sa silid ng makina. Tinangkang pigilan ng tripulante ang tagas pero hindi nagtagumpay habang nababalot ng ambon ang kabilang bahagi ng silid ng makina. Ang tumatagas na tubig mula sa sirang tubo ay nagdulot ng short circuit sa kuryente at water pump na nagpapalamig. Tumigil ang nuclear reactor. Nagkaroon ng pagtulo ng tubo ang United States Ship Abraham Lincoln sa brace joints noong testing habang ang United States Ship Barbell ay nabigo ang silver brace joint malapit sa test depth sa ehersisyo. Ang engine room ng United States Ship Barbell ay napuno ng halos 18 toneladang tubig sa loob ng 3 minuto habang umaahon ito gamit ang lakas ng makina at pinalobong ballast tanks. Sa isa pang sitwasyon, batay sa mga acoustic recording, ang SOCs o Sound Surveillance Systems ay nagtala ng 2 minutong electrical na instability. Pumalya ang electrical bus na nagpapatakbo ng cooling pump noong 0 siyam, isa-isa kaya tumigil ang pump. Walang tunog ng bumabahang tubig o sumabog na tubo sa recording dahil ang pumapasok na tubig dagat sa submarino ay nasa ilalim ng matinding presyon. Ang ganong uri ng pag-spray ay lumilikha ng isang natatanging tunog na wala sa mga recording. Ang SOSIS data ay classified noong unang investigasyon at na-declassify lang noong 2013, kaya hindi ito naisama o naanalisa bilang ebidensya noong 1963. Inatasan ni Komandante Harvey na mag full speed itaas ang diving planes at i-blow ang main ballast para lumutang. Ang pag-blow ng main ballast ay maglalagay ng hangin sa ballast tanks para maging positibo ang buoyancy. Habang karaniwan na ginagamit lang ng barko ang diving planes para itutok ang direksyon nito paibabaw, ang dagdag na positibong buoyancy mula sa ballast ay sisiguraduhin ang mabilis na pag-angat. Ang high pressure cylinder ng Thresher ay may compressed air para palitan ang tubig sa ballast tanks. Ang compressed air ay nilalagay sa ballast tanks para itulak palabas ang tubig at palitan ito ng hangin. Kapag binuksan ang balbula sa ballast tank, mabilis dumadaan ang hangin sa mga tubo at lumalamig, kaya nagkakaroon ng pagyayelo ng kondensasyon sa loob. Hindi karaniwan ang problemang yan dahil tinatangay ng high pressure na hangin ang namuong yelo. Ngayon, ang mga pansamantalang strainer na inilagay para protektahan ang mga bahagi ng balbula habang may maintenance ay humaharang sa daloy ng hangin, kaya nagyayelo ang mga tubo. Dapat natanggal na ang mga strainer bago ang sea trials. Sa ilang segundo, nagyayelo ang moisture. Binabara ang strainer at daloy ng hangin, kaya humihinto ang pag-blow ng ballast dahil patay ang main cooling pump. Automatikong nagsasara ang nuclear reactor ng barko para protektahan ang sarili nito kapag may emergency. Tinatawag itong scram. Si Thresher nawala ng propulsyon at ballast control. Inutusan ni Commander Harvey na ilipat ang propulsyon sa battery backup system. Inaayos ng mga tauhan sa engine room ang pump bago subukang paandarin muli ang reactor. Natatagal ng hindi bababa sa 7 minuto. Noong huli, nang mawalan ng kuryente ang nuclear submarine sa training, inabot ng 20 minuto bago ma-restart. Si Jim Henry, bagong graduate ng Nuclear Power School, ay trainee reactor control officer sa kanyang unang patrol. Pansamantala siyang pumalit kay Teniente Raymond McCool bilang reactor control officer ng Thresher habang naka-shore leave si McCool. Sinunod ni Henry ang standard operating procedure at inutusan na ihiwalay ang steam system matapos ang reactor scram. Kahit nasa pinakamalalim na lalim ang Thresher, pinapainit ng nuclear reactor ang tubig na nagiging singaw. Ang tubig ay lumalawak ng 1,600 beses ang dami kapag ito ay nagiging singaw. Ang pressure na nalilikha nito ay dinadaan sa isang turbine na nagko-convert ng enerhiya na iyon sa propulsyon at kuryente. Ang ilan sa singaw na iyon ay kinukuha sa isang pangalawang silid at pinapalabas kapag kinakailangan. Hindi pinapayagan ng operating procedure ng planta ang mabilis na restart ng reaktor pagkatapos ng scram at paggamit ng natitirang singaw sa pangalawang sistema. Para mapataas ang submarino, kailangang palamigin muna ang sistema bago muling paandarin pagkatapos ng scram. Karaniwan, inihihiwalay ang pangunahing steam system. Pinipigil ang singaw sa mga turbina na nagbibigay ng propulsyon at kuryente. Kapag naisara, hindi agad mabubuksan muli ang malalaking isolation valve. Ang mga pamamaraang ito ay para sa normal na kondisyon ng operasyon,
Hindi ito nilalayong hadlangan ang mga pang-emerhensyang aksyon na may kinalaman sa kaligtasan ng barko. Kung nandoon siya, baka iniwang bukas ni Teniente Macul ang mga valve at ginamit ang sobrang singaw sa sekundaryang sistema para itulak ang submarino pataas. Noong 0-12 tinawag ng Skylark ang Treasure gamit ang Signal K, senyas na nais makipag-ugnayan sa ibang sasakyang dagat. Hindi alam ng Skylark ang kalagayan sa loob ng Treasure. Inulit nila ang Signal K ng 2 beses. Noong 0-13, iniulat ni Harvey ang kanilang kalagayan gamit ang underwater telephone. Magulo ang transmission pero may malinaw. May kaunting aberya at sinusubukan mag-blow na may positibong anggulo. Narinig ng opisyal sa Skylark ang ugong ng compressed air. Nagbigay agad ng Roger out at naghintay ng balita mula sa submarine. Nagpadala sila ng mensahe, walang kontak sa lugar. Ipinadala ang mensaheng ito para tiyakin kay Treasure na ligtas itong lumutang agad dahil walang hadlang sa paligid. Noong 0-15, tinanong ni Skylark si Treasure tungkol sa posisyon nito pero walang sagot. Ang kapitan ni Skylark, si Teniente Komandante Hecker, ay nagtanong na ngayon ng mas diretsong tanong, kontrolado mo ba ang sitwasyon? Pagkalipas ng minuto, nakatanggap si Skylark ng magulong transmission kay Treasure na nailista sa logbook bilang 900N. Maaaring tumukoy ito sa lalim, direksyon ng submarino, o N. Pwede rin itong sagot na hindi sa tanong ni Skylark. Kontrolado mo ba ang sitwasyon? Sumunod ang pangalawang transmission na may bahagyang malinaw na parirala. Lumalagpas sa test depth. Noong 0-18 na-detect ni Skylark ang isang mataas na enerhiya, mababang frequency na ingay na katangian ng isang implosyon. Ang lalim ay 730 metro doble ng test depth ni Treasure. 0.1 segundo lang tumagal ang implosion. Masyadong mabilis para mapansin ang nervous system ng tao. Patuloy na nagmemensahe at tumatawag si Skylark kay Treasure para sa radio check, smoke bomb o anumang senyales ng lagay ng barko. Noong 11:42 oras matapos ang huling ugnayan, nagpadala ng mensahe si Skylark kay Com. Si Sublant, commander ng submarino sa Atlantic Fleet, ay di makontak si Treasure mula 17. Tumatawag kami bawat minuto at nagpapadala ng signal kada 10 minuto pero walang sagot. Huling transmission ay magulo. Mukhang papalapit si Treasure sa test depth, kaya pinalalawak namin ang paghahanap. Dahil sa problema sa radyo, hindi natanggap o nasagot ni Com Sublance ang mensahe hanggang 12:45. Sinimula ni Teniente Komandante Hecker ang paghahanap sa nawawalang submarino bandang 11:21 at tinawag si Treasure hanggang 17:00. Noong 18:30 inutusan ng commander ng Submarine Force Atlantic ang Portsmouth Naval Shipyard na abisuhan ang mga pamilya ng tripulante. Simula kay Irene, asawa ni Komandante Harvey, na nawawala si Treasure. Humarap si Hepe ng Operasyong Pandagat Admiral George Anderson Jr. sa mga mamamahayag sa Pentagon at inihayag na ang submarino ay nawala kasama ang lahat ng sakay nito. Inutusan ni Pangulong John F. Kennedy na ibaba sa kalahati ang lahat ng watawat mula ika-12 hanggang ika-15 ng Abril bilang pag-alala sa 100 at 29 nawawalang submarinero at shipyard crew mula 1,000, 900, 15,000, 2,000, 63 nawalan ang United States Navy ng 16 submarino sa mga di labanang aksidente. Dahil sa insidenteng ito, naglunsad ang hukbong dagat ng SubSafe, isang mas mahigpit na programa para sa pagsusuri sa disenyo at inspeksyon sa kaligtasan ng konstruksyon. Mula nang ipatupad ang SubSafe, isa lamang na submarino ang nawala sa kahalintulad ng mga pangyayari. Idinagdag ang air dryer sa high-pressure air compressor ng submarino para maiwasan ang pagbuo ng yelo. Iniba ang normal na operating procedure para mapabilis ang pagbangon. Pinapayagan nito ang mabilis na pagsimula muli ng reaktor at limitadong paggamit ng singaw mula sa secondary system sa ilang minuto. Pagkatapos ng scram at pagkawala sa dagat, hindi pa rin dinidecommission ng United States Navy ang Treasure at nananatili itong nasa Eternal Patrol. Pauwi na ang tripulante ng bangkang panghuli ng Espada mula Gloucester, Massachusetts na puno ng isda at dumiretso sila sa gitna ng bagyo.
Wala na silang oras umiwas dahil mabigat ang deck sa bariles ng tubig at dagdag gasolina. Sira ang ice machine nila kaya kailangan na nilang maiuwi ang huli. Ang hindi nila alam ay ang Andrea Gale ay papunta sa magiging pinakamalupit na bagyo sa loob ng 100 taon. Sabi ng ilan, ito ang perpektong bagyo. Ang Andrea Gale ay isang bakal na western rig na barkong pangisda na ginagamit sa huli ng North Atlantic swordfish. Ang western rig ay bangkang pangisda, may parisukat na hulihan, matarik na harapan, at patag na deck sa likod kung saan ginagawa ng tripulante ang karamihan ng trabaho nila. Sa likod, nananatili ang kapitan sa pilot house na nasa harapan ng barko. Gumagamit ng long lining ang western rigs sa pangingisda ng espada na may 40 milyang pamingwit at hanggang 1,000 pain na kawit sa likod ng barko. Ilang linggo nangingisda ang mga barko at nakakakuha ng libu-libong libra ng isdang espada kada biyahe. Noong 1987, binago ang barko para makapag-imbak ng dagdag na gasolina sa deck, pinahaba ang hulihan at tinaasan ang portside bulwark ng halos 1 metro. Hindi nirepaso ang katatagan ng barko matapos ang pagbabago. Sa Gloucester, Massachusetts ang pangunahing daungan ng Andrea Gale. Mahigit 400 taon na ang Gloucester at mayaman sa kasaysayang pandagat. Ang unang mga nanirahan dito ay mga lalaking Ingles mula sa isang barko na nagdesisyong manatili matapos mangisda sa Atlantic. Umunlad ang pangingisda sa Gloucester matapos dumating ang mga unang tao rito at naging isang organisadong industriya ito bandang huling bahagi ng ika-17 siglo. Noong 1700, 11 umaabot na hanggang Cape Sable sa Nova Scotia ang mga mangingisda ng Gloucester gamit ang kanilang mga bangkang delayag na kahoy. Noong dekada 90, nang maglayag sa huling pagkakataon ang Andrea Gale, isang katlo ng lahat ng trabaho sa Gloucester ay may kinalaman sa pangingisda. Itinayo ang Gloucester Fisherman's Memorial noong 1925 bilang pagdiriwang ng ika-300 anibersaryo ng lungsod at bilang parangal sa mga mangingisdang nawala sa dagat. Hindi bababa sa 4,000 kalalakihan mula sa Gloucester ang kilalang namatay sa pangingisda. Ngunit pinaniniwala ang maaaring umabot pa ito sa 10,000. Mula 1,860 hanggang 1,960 at 60 barko ang lumubog sa Hilagang Atlantiko. Noong mga panahong iyon, kayang palubugin ng isang bagyo ang buong flotilya sa isang iglap. Noong Setyembre 1971, naghahanda ang tripulante ng Andrea Gale na umalis mula Gloucester Harbor para mangisda. Ang mga modernong barko tulad ng Andrea Gale ay kayang maglayag ng malayo at manatili sa dagat ng matagal. Ang barkong ito ay manghuhuli ng isda lampas 1,000 milya mula Grand Banks. Isang mababaw na lugar, 70 milya timog silangan ng Newfoundland, kung saan nagtatagpo ang mainit na Gulf Stream at malamig na Labrador Sea. Mahilig manginain sa mababaw na tubig ang espada isda, kaya paborito ito ng mga mangingisda ng Gloucester. Nagdadala ang tripulante ng sapat na supply para sa 40 hanggang 50 araw na biyahe, at plano nilang makakuha ng huli na magbibigay sa kanila ng malaking kita. Kumikita ang mga deka ng dolyar, 10,000 kada biyahe. Ang bangka tulad ng Andrea Gale ay pwedeng kumita ng hanggang 500,000 dolyar sa isang taon bago pa umalis. Si Linda Greenlaw, kapitan ng Hannah Bowden na kapatid na barko ng Andrea Gale, ang nagdadala ng gasolina at pain sa Andrea Gale. Upang tumagal sa laot, titiyakin nilang marami silang mahuhuling isda. Pinamunuan ni Frank William Tyne Jr. Nakilala bilang Billy ang Andrea Gale na may 6 na tripulante. Si Billy Tyne, 37 ay may isang taong karanasan sa Andrea Gale at 3 buwan bilang kapitan bago rito. Mayroon siyang 10 taon sa pangingisda at 5 taon bilang kapitan. Si Tyne ay ipinanganak at lumaki sa Gloucester, ngunit hindi siya palaging mangingisda. Bago siya mangisda, isa siyang karpintero at tagapayo sa droga. Ngunit iniwan niya iyon sa edad na 27 para magpangingisda ng espada at kumita ng mas malaki. Nang magsimula siyang mangisda, pinakasalan niya si Jody Tyne at nagkaroon sila ng 2 anak na babae, sina Erica at Billy. Natagpuan ni Joe Tyne. Isa siyang mangingisda at naging matagumpay na kapitan ng Gloucester Sword Fishing Fleet noong late 1980. Naghiwalay sila ni Jody noong 1970. Ang pangingisda ay laro ng binata. Madalas na nangingisda ang mga tripulante ng 1 buwan ng tuloy-tuloy
At minsan isang linggo lang sila sa bahay. Ang panganib at stress ay nagdudulot din ng tensyon sa mga relasyon at maraming mangingisda sa Gloucester ang hiwalay na. Naghiwalay nga sina Billy at Jody. Nagkabati sila at nagplano lumipat sa Hawaii. Umaasang mas ligtas ang pangingisda at di na masisira ang relasyon nila. Huling biyahe na ito ni Billy Tyne mula Gloucester. Bago umalis, 3 oras siyang tumawag kay Jody. Nag-usap sila tungkol sa paglipat sa Hawaii at pagdadala ng mga anak nila sa Disney World. Mahirap ang kondisyon sa Atlantic tuwing Setyembre dahil lumalamig na ang panahon pagkatapos ng tag-init. Mas mahirap magtrabaho sa deck ng barko kapag malamig. Nagtatrabaho ang crew kahit malakas ang hangin, ulan at malamig, umaga, araw at gabi, basta may pagkakataong mangisda. Malalim at malamig ang dagat, kaya delikado kapag nahulog. Banta rin ang bagyo, lalo na't may mga barkong nawala na dati dahil dito. Ang Andrea Gale ay isang malaking, matibay na barko. Ang may-ari nito, si Bob Brown, ay naniniwalang walang bagyong kayang magpalubog dito. Si Tyne ay kilalang matapang na marinero na kayang ligtas maglayag ng Andrea Gale kahit sa bagyo sa North Atlantic at laging handa sa emerhensya. May survival suit ang barko para sa lahat ng tripulante. Isang life raft na kasiya ang 6, isang E-Perb, 2 very high frequency modulation radio, single sideband radio, global positioning system radar, at 2 weather receiver. Handa na ang barko at umalis ito sa Gloucester noong Setyembre 20. 1,971 na may mabigat na karga. Puno ang 2 tangke ng gasolina na idinagdag sa hulihan ng barko noong 1,987. May dagdag silang 3,800 galon ng gasolina, bukod pa sa 2 orihinal na tangke na may tig 1,000 galon bawat isa sa silid ng makina. May 30 pang drum ng 55 galon ng gasolina ang nakaimbak sa deck ng barko. May nakaimbak na 2,000 galon ng inuming tubig sa integrated na mga tangke ng tubig ng barko at may 10 dagdag na plastic drum ng inuming tubig na tig 55 galon na nakaimbak sa deck. Dahil sa dagdag na gasolina, karaniwan na sa barkong ganito ang magdala ng extra drum ng gasolina at tubig. Mabigat ang kargamento ng Andrea Gale, kaya bahagyang mababa ito sa tubig pag alis sa Gloucester Harbor. Halos 1 linggo ang inaabot bago makarating ang Andrea Gale sa Grand Banks, kung saan sila magsisimula ng pangingisda. Habang nasa biyahe, inihahanda ng mga tripulante ang mga gamit sa pangingisda, kumakain, natutulog, nanonood ng telebisyon, at nagkukwentuhan. Matindi ang pangingisda nila sa Grand Banks sa mahirap na mga kondisyon. Kapag nangingisda, nagtatrabaho ang tripulante hanggat kaya nila. Ginugugol nila ang kanilang mga gabi hanggang 10 oras ng gabi. Nilalagyan ng pain ang kanilang mga linya gamit ang hanggang 1,000 kawil sa pamamagitan ng kamay at inilalagay ang hanggang 40 milyang linya. Hating gabi na nailalagay ang linya, tapos gigising sila ng 4 para hilahin pabalik. Halos walang tulog at hindi mapakali sa magaspang na karagatang Atlantiko. Mahirap hilahin ang 40 milyang linya pabalik. Ang espada isda ay maaaring umabot ng 1,000 libra at hinahatak ito sa barko gamit ang kawit. Abala sila sa pagkatay at pagyayelo ng isda, pag-aayos ng gamit, pagpapatakbo ng bangka at kapag may oras, nagluluto, kumakain at naliligo. Magnakaw ng sandali tuwing hating gabi na ilagay na ang pain sa linya, inuulit ang siklo. Pinaghihirapan talaga ang kita nila. Ang 5 tauhan ni Tyne sa barko ay halo ng veteranong mangingisda at mga baguhan. Si Kapitan Billy Tyne ng Gloucester Avenue, malapit sa pamilya Sullivan, ay kumuha kay David Sully Sullivan para magtrabaho sa barko. Umatras si Adam Randall at nakaligtas. Pero kalaunan nawala rin siya sa dagat sakay ng ibang bangka. Si Terry Lee Billy Tyne ay kaibigan ng nakatatandang kapatid ni Sullivan na si Mark. Si Sully ang bagong miyembro ng Andrea Gale at pinakabata sa tripulante, 29 taong gulang. Ayon kay Kathy, matapang si Sully at mahal niya ang pangingisda. Ilang buwan na ang lumipas nang magsimulang lumubog sa gabi ang bangkang Harmony na sinasakyan ni Sully. Humingi ng tulong ang tripulante ng Harmony sa kabilang barko pero hindi nila magising ang natutulog na tripulante. Tumalon si Sully sa nagyayelong tubig, lumangoy sa kabilang barko, ginising ang tripulante at tinulungan silang iligtas ang Harmony sa paglubog. Sa edad na 30 si Robert Bobby Shatford ay isa sa pinakabatang tripulante na may mas kaunting karanasan kaysa sa iba.
Kilala si Shatford sa mga mangingisda sa Gloucester. Anak siya ni Ethel Shatford Preston na namamahala ng Crow's Nest, ang lokal na inuman. Dito pumupunta ang mga tripulante para uminom pagkatapos ng pangingisda at minsan ay dito na rin sila natutulog sa kanilang mga kwarto. Tulad ng ibang mga miyembro ng tripulante. Nahikayat si Shatford mangisda dahil sa tsansang kumita ng malaki mula sa magandang huli na naimpluwensyahan ng mga kwento ng mga mangingisda sa Crow's Nest. May 2 anak na lalaki si Shatford na maiiwan sa Gloucester kasama ang ina nilang si Lisa Shatford O'Brien. Hiwalay na sila ng asawa niya. Si Dale Murphy, 3 ay mula Bridenton Beach, Florida. Iniiwan niya ang anak na si Dale, 3 sa dating asawang si Deborah. Sa pangingisdang ito, si Murphy ang tagaluto ng barko. Ang iba pang tripulante ay sina Michael Bugsy Moran at Alfred Pierre. Mas matanda si Moran sa ibang tripulante, 3-6 na taong gulang at tulad ni Murphy, taga Bridenton Beach, Florida. Si Pierre naman ay 32 mula New York City. Nawala ng Andrea Gale ang tagaluto sa huling 2 biyahe. Hindi sumama si Doug Cosco ngayon, kaya naligtas siya. Kaibigan siya ni Tyne. Nag-sign up siya bilang tagaluto ng barko para sa 3 biyahe ngayong tag-init. Pero sa ikalawang biyahe, nagkaroon siya ng espiritual na karanasan sa espada-isda kaya nagpasya siyang tumigil sa pangingisda nito. Malapit sa pagtatapos ng biyahe, tinawag ni Tyne si Cosco sa deck para tumulong magkatay at magyelo ng malaking huli. Nakapatay na si Cosco ng maraming espada-isda nang walang pag-aalala. Pero ngayon, napansin niya ang kulay ng isang malaking espada-isda. Naalala niyang, kapag iniahon mo sila sa tubig at buhay pa sila, mayroon silang iba't ibang kulay, mas marami pa kaysa sa bahaghari. At habang nagsisimula silang mamatay, unti-unting nawawala ang mga kulay isa-isa. Sabi niya, tumingin ito sa kanya at alam niyang nakikita siya. Matanda na ito, mga 10 o 20 taon ang edad. Inalis niya ito sa tirahan at para bang sinasabi, pakiusap, wag mo akong patayin, may pamilya ako. Pinatay ni Cosco ang isda, pero pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng koneksyon dito. At ipinangako niya sa sarili niya na hindi na siya papatay ng isa pang espada na isda muli. Pagkatapos nilang makarating sa pantalan mula sa biyahe na iyon, kinuha ni Cosco ang kanyang sahod at nawala na lang. Hindi niya kayang harapin si Billy o ang natitirang tripulante sa Crow's Nest. Umalis siya sakay ng tren. Matapos malaman ang nangyari sa Andrea Gale, nagsimulang ulit-ulit ang panaginip ni Cosco na siya ay nakakulong sa loob ng bangka, nakadikit ang mukha niya sa bintana ng portal at nakatitig palabas sa kailaliman. Habang lumulubog ng palalim ang barko. Linggo ring nangingisda ang mga tripulante sa Grand Banks. Sila ay nagsusumikap sa pangingisda, inilalagay ang mga linya, tapos binabalik ito araw-araw. Ngunit hindi pabor sa kanila ang swerte at kakaunti lang ang kanilang nahuli sa Grand Banks. Nagbago ng plano si Tyne at pinapunta ang Andrea Gale, mga 300 milya hilagang silangan para mangisda sa Flemish Cap. Lugar ito ng mababaw na tubig na paborito ng isdang espada at mangingisda. Oktubre 23 bilog ang buwan sa gabi. Nangingisda ang Andrea Gale sa Flemish Cap at sa wakas ay nakuha nila ang malaking huli matapos ang ilang araw ng tagumpay. May 40,000 libra ng storefish sa imbakan. Punong karga ito at maaaring umabot sa $250,000 ang halaga. May problema sa ice machine sa Manila. Kaya hindi ito gumagana ng maayos at hindi nila mapananatiling nagyayelo ang huli. Kailangan nilang bumalik agad sa lupa kung hindi ay nanganganib silang mawalan ng buong huli at masasayang lang ang oras at pera sa biyahe. Nagdesisyon si Billy Tyne na itigil ang pangingisda at umuwi. Umalis ang barko pabalik ng Gloucester noong Oktubre 26 o 27. Nabigyan sila ng babala sa posibleng bagyo sa ruta ng barko. May namumuong low pressure area sa timog ng Quebec. Ang malamig na hangin mula silangang Hilagang Amerika ay tila papunta sa dagat at posibleng maging bagyo. Karaniwan ang mga bagyo sa panahong ito, kaya inasahan ni Tyne na kakayanin ng Andrea Gale. Nagsimula na silang bumalik patungong Gloucester noong Oktubre 28. Kakastart pa lang ng paglalakbay ng Andrea Gale papuntang Gloucester. Binabantayan ng mga meteorologists ang low pressure area mula Quebec na papunta sa dagat. Sinusubaybayan din nila ang isang bagyo na nabuo pa sa timog ng Atlantic. Nagsimulang mabuo ang bagyong ito habang nanghuhuli ng swordfish ang crew sa Flemish Cap. Nagsimula ito bilang mid-level na low pressure area sa timog ng Bermuda noong Oktubre 23.
Noong ika-27, naging ganap na bagyo ito at tinawag na Bagyong Grace na tumungo pahilaga, ngunit hindi agad nagdulot ng panganib. Karaniwan ang nagkakaroon ng bagyo sa ganitong panahon ng taon. Kadalasan, hindi sila umaabot ng malayo sa hilaga at madalas silang tumatama sa katimugang bahagi ng Estados Unidos. Unti-unti silang humihina kapag nasa lupa na. Kailangan lang bantayan ni Tyne ang bagyo. May mas mahalaga pa siyang iniisip sa ngayon. May isa pang bagyo na nabubuo sa paligid nila. Ang mababang presyon mula Quebec ay nagdudulot ng masamang panahon sa dagat sa silangan ng Nova Scotia. Tinamaan ng bagyo ang daraanan ng Andrea Gayle, kaya kinailangan nilang tawirin ang unos pauwi. Patuloy na naglalayag ang barko papuntang Gloucester habang nagsisimulang magsanib ang bagyo at ang unos. Pero wala pang palatandaan na ito ay mahalaga. Sa buong araw ng ika-28 ng Oktubre, patuloy na kumikilos pahilaga ang Bagyong Grace imbes na tumama sa lupa gaya ng karaniwang ginagawa ng mga bagyo. Naglakbay pahilaga si Bagyong Grace at nagtagpo sila sa kanlurang dulo ng unos. Ang Andrea Gayle ay naglalayag sa malamig na hangin mula silangang Hilagang Amerika. Ang mababang presyon sa Quebec ang humaharang ngayon sa bagyo para hindi ito lumapit sa lupa. Nagsanib ang halumigmig mula sa Bagyong Grace sa unos. Ngayon, pinipigilan ng Hilagang Low Pressure System ang bagyo. Inaapektuhan nito ang direksyon ng bagyo, pinapaling ito pasilangan at palabas patungo sa gitna ng Atlantiko. Ligtas si Andrea Gayle mula sa bagyo at haharapin na lang niya ang unos. Nakikipag-ugnayan si Tyne sa ibang tripulante ng mga bangkang pangisda sa radyo. Galing siya sa Hilaga at kasalukuyang nasa gitna ng bagyo. Naranasan na ni Tyne ang mga bagyo noon, pero malakas ang bagyong ito kaya nagbabala siya sa lahat. Ibinabalita niya sa ibang mga barko na nakakaranas sila ng mga alon na 10 metro ang taas at hangin na mula 50 hanggang 80 knots. Malakas ang bagyo at matindi ang laban ng Andrea Gayle. Sabi niya sa ibang mga bangkang pangisda, paparating na siya ng malakas. Kailangang harapin ni Tyne at ng kanyang grupo ang bagyo, pero tiwala silang kakayanin nila ito. Alam ng mga veterano ang gagawin at nagtitiwala sila sa kanilang barko. Ang Andrea Gayle ay 22M haba, 6M lapad at 3M draft. Meron itong 365 horsepower na makina na may pinakamataas na bilis na 12 knots. Ang Andrea Gayle ay isang mabigat na barko at dahil mahigit 20 metro ang haba nito, malamang na kailangan ng alon na mas mataas sa 20 metro para ito'y matumba. Nagpapatuloy si Tyne at ang grupo niya sa bagyo handang harapin ang hirap ng panahon. Ang hindi nila alam ay mas lalala pa ang sitwasyon kaysa sa kaya nilang maisip. May kakaibang natural na pangyayari at sila'y papunta sa pinakamalakas na bagyo sa siglo. Ang huling narinig mula sa Andrea Gayle ay ang pag-uusap sa radyo ni Tyne at ng ibang kapitan. Huling transmission nila ay 130 nautical miles silangan ng Sable Island. Hindi alam ang eksaktong ruta ng Andrea Gayle. Posibleng papunta si Tyne sa Nova Scotia para maghintay. Lalong lumakas ang Bagyong Grace noong Oktubre 29 at naabot ang pinakamalakas na lakas. Nabuo ang satellite CNI malapit sa Bermuda at bumilis. Naging Category 2 na bagyo. Samantala, nagbabago rin ang Bagyong Andrea Gayle sa Hilaga. Ang mataas na presyur sa silangang bahagi ng Canada ay nagtutulak sa bagyo patimog silangan, ngunit ngayon ay tinutulak na ito pakanluran. Ang mga sentro ng bagyo sa Hilaga at ng bagyo ay magkalayo, pero magkalapit sila sa gilid at papalapit sa isa't isa. Tandaan, ang Andrea Gayle ay nasa delikadong kondisyon ayon sa mga veteranong mandaragat. May kakaibang pangyayaring pangkalikasan na nangyayari lang kada 50 hanggang 100 taon. Ang bagyong nasa Hilaga na kinaroroonan ng Andrea Gayle at ang Bagyong Grace ay nagsanib upang lumikha ng isang bagyo na may hindi kapani-paniwalang lakas. Nagsasanib ang malalaking bagyo at ang pagkakaiba ng temperatura at kondisyon ay nagdudulot ng matinding pressure gradient. Dahil sa malalakas na hangin at dambuhalang alon, nabuo ang tinaguriang perfect storm sa ibabaw ng Andrea Gayle. Noong Oktubre 30 nagsanib ang Bagyong Grace at Hilagang Bagyo at naging superstorm, kaya napakadelikado sa dagat. Ayon sa ulat ng panahon,
tuloy-tuloy ang hangin na higit 50 knots at bugso na umaabot 65 knots. Iniulat din nila na ang taas ng mga alon ay nasa pagitan ng 9 hanggang 12 metro na may mga mas malalaking alon at napakataas na rogue waves. Isang lalaki. 264 na milya sa timog ng Halifax, Nova Scotia, iniulat ang isang alon na may taas na 30.7 metro. Ito ang pinakamalaking alon na naitala sa Scotian Shelf ng Nova Scotia. Kayang patumbahin ng 30 metrong alon ang 22 metrong Andrea Gale. Maaaring magpalubog sa deck ang alon sa ibabaw ng barko. Puno ito ng huli, gasolina at tubig at mababa lang lumulutang. Ang port bulwark na tinaasan ng 1 metro ay mas nag-iipon ng tubig sa deck kaya mas madaling bahain ang barko. Noong ika-29 hanggang ika-30 ng Oktubre, tinangkang kontakin ni Bob Brown, may-ari ng Andrea Gale, ang barko sa radyo pero walang sagot. Noong ika-30 ng 1,815, tinawagan niya ang Coast Guard para i-report na hindi pa bumabalik ang Andrea Gale mula pangingisda dahil nag-aalala siya sa nangyari. Walang komunikasyon mula sa Andrea Gale. Matapos ang huling pag-uusap ni Tyne sa ibang mangingisda, walang distress call o signal mula sa APORB ng barko na natanggap. Noong Oktubre, 31 nagsagawa ng operasyon ng paghahanap. Kinordina ng Coast Guard Atlantic Area Operations Center sa New York ang malaking multi-agency na paghahanap mula Grand Banks hanggang Cape Cod. Sa Massachusetts, 23 barko at 8 eroplano ng United States Coast Guard, 3 eroplano ng United States Navy, 3 ng Canada at 1 ng United States Marine ang sumali sa 10 araw na paghahanap. Noong Nobyembre 10 lampas, 100,000 square miles na ang nasuyod na lugar. Itinigil ang paghahanap dahil napakababa na ng tsansang may makaligtas. Huling nakontak ang barko mahigit 100 nautical miles silangan ng Sable Island. Maaaring malayo na ito mula noong huling kontak bago lumubog. May mga debris na natagpuan sa Sable Island na nagpapakitang dito lumubog ang barko. Ang isa sa pinakamahalagang natagpuan sa Sable Island ay ang APORB ng barko sa timog kanlurang bahagi ng isla at gumagana ito. Dahil naka-off ang switch, hindi tayo sigurado kung naka-off ito noong lumubog ang barko. Pero kailangan itong naka-on para automatikong gumana. Kung matanggal ito mula sa lalagyan nito, matatanggal ito kung tumaob o lumubog ang barko o pwedeng manumanong pagganahin ng crew kung kinakailangan. Kapag tumaob o lumubog ang barko na naka-off ang APORB, walang makakaalam. Habang hinahanap ang barko, may nakita ring nakalubog na kahel na tila na deflate na life raft. Ang pagkawala ng Andrea Gale ay nagdulot ng pagkawala ng pamilya at kaibigan sa Gloucester. Para kay Roberta Tyne, si Billy na ang pangalawang kapatid na nawala sa kanya. Napatay ang isa pa nilang kapatid sa digmaang Vietnam. Si Roberta at si Kathy, kapatid ni Sully, ay minsang nag-inuman sa Crow's Nest. Nalaman ni Kathy Sullivan ang pagkawala ng kanyang kapatid mula sa isang kaibigan na nakarinig ng chismis sa bayan. Sinabi niya kalaunan na nabidyohan niya ang bagyo habang tumatama ito sa dalampasigan dahil maganda ang tanawin. Wala siyang kaalam-alam sa pinagdadaanan ng kanyang kapatid. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ng Andrea Gale. Wala ring natagpo ang mga katawan ng mga tripulante. Dahil hindi nakita ang barko, mahirap tukuyin kung paano ito lumubog. Sa huli, malakas na bagyo ang sanhi ng pagkawala ng barko. Maaaring sinalubong ng barko ang dambuhalang alon at biglang tumaob kaya walang natanggap na emergency signal. Naitala ang 30 metrong alon noong bagyo. Maaaring naging sanhi ng pagtaob o pagkalunod ng barko ang tuloy-tuloy na 10 metrong alon sa gitna ng bagyo. Kung hindi agad nakalabas ang tubig mula sa nakataas na bulok, maaaring lalo pang lumala ang pagbaha dahil sa mga sumunod na alon. Maaaring naapektuhan ang paglalayag ng barko dahil sa mga pagbabago at posibleng nawalan ng balanse dahil sa mga tangke ng gasolina sa hulihan. Mababa rin itong maglalayag sa tubig dahil sa punong mga tangke ng isda at mga reserba ng gasolina at tubig. May teoryang nilabo ng bagyo ang gasolina ng barko kaya nasira ang makina. Sa kritikal na sandali, madaling maisip kung anong nagkamali. Mas mahirap alamin ang naramdaman ng tripulante.
Nang mabuo ang ganoong kalaking bagyo mismo sa ibabaw nila, nawala ang mga tripulante sa isang hindi maisip na bagyo na minsan lang mangyari sa isang buhay. Maaaring napanood mo na ang pelikulang Ang Perpektong Bagyo na ipinalabas noong 2000. Maraming taga-Gloucester, lalo na ang kaibigan at pamilya ng tripulante ng Andrea Gayle, ay tumutol sa pagportray kina Tyne at ng kanyang tauhan sa pelikula. Karaniwan na sa mga pelikula ang magdagdag ng kaunting drama. Isa pang kilalang kwento na natalakay ko ay ang Deepwater Horizon, na ginawan din ng pelikula na malamang ay napanood mo na rin. Iiwan ko dito ang link ng video. Noong Nobyembre 10, 1975, lumubog ang pinakamalaking barko sa Great Lakes, 15 nautical miles hilagang kanluran ng Whitefish Bay Lake. Superior kasama ang 29 na tripulante at ang investigasyon ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Isang tiyak na bagay, wala pang teoryang napagkakaisahan ng lahat. Basahin ang mga komento sa video para makakuha ng dagdag na impormasyon at ikaw na ang magpasya kung alin ang pinakamakatotohanang paliwanag. Noong Nobyembre 2023, nag-upload ako ng video tungkol sa Edmund Fitzgerald pero tinanggal ko na ito. Nakatuon ako sa opisyal na investigasyon at mabilis ninyong itinuro na marami pang ibang aspeto dito. Salamat, pinahahalagahan ko ang inyong mga opinyon. Nagkamali ako kaya ginawa ko itong hamon para pagbutihin ang aking sarili. Imposibleng maging siguradong alam ang sanhi ng aksidenteng ito. Pero sa video na ito, malalaman ninyo kung ano ang mga posibleng salik na nakatulong, pati na rin ang ilang kalakasan at kahinaan ng mga teoryang iyon. Inaanyayahan ko kayong magkomento ng inyong opinyon. Nagsisimula ang ating kwento kay Ernest McSorley na ipinanganak sa Canada at 11 taong gulang. Lumipat siya sa United States kasama ang kanyang ama at madrasta. Ginugol niya ang kabataan sa panonood ng mga barkong may kargamento sa St. Lawrence River mula Great Lakes papuntang Montreal at Quebec. Bata pa lang, sumali na siya sa kanilang hanay. Sa 23, sinimulan niya ang karera sa tubig. Malalawak ang Great Lakes sa loob ng lupa. Sila ang pinakamalaking freshwater system sa mundo. Taglay ang 80% ng sariwang tubig ng Amerika at 20% ng buong mundo. Taon-taon, 120 milyong toneladang kargamento ang dinadala sa Great Lakes. Sila ang nagsisilbing ugat na nagpapanatiling buhay sa mabibigat na industriya, pero mas delikado ang mga lawa na ito kaysa sa inaakala ng karamihan. May tinatayang 6,000 barkong lumubog at libingan ng 3,000 at libong mandaragat dito. Ang Edmund Fitzgerald na 729 na talampakan ang haba ay dinisenyong isang talampakan na mas maikli sa maximum limit ng Great Lakes. Nagsimula ang konstruksyon noong Agosto 1957 at naiiba ito sa karaniwang proseso noon. Karaniwan, ang konstruksyon ng barko ay nagsisimula sa paglalagay ng keel bago itayo pataas. Ang barko ni Edmund Fitzgerald ay binuo mula sa mga bahagi ng bulkhead na pinagdugtong-dugtong. Isa ito sa unang beses na ginamit ang estilong ito at naging pamantayan sa industriya. Noong Hunyo 7, 1958, inilunsad ang Edmund Fitzgerald na noon ay pinakamalaking barko sa Great Lakes. May bigat itong 13,632 tonelada at kayang magdala ng mahigit 25,000 tonelada. 29 na tripulante ito at pinatatakbo ng malalaking steam turbine engine sa bilis na 14 knots. Ipinangalan ito sa presidente at chief executive officer ng Northwestern Mutual Life Insurance Company, si Edmund Fitzgerald, na siyang nagbayad para sa $8.4 milyong na barko. Sa seremonya ng pagbibinyag, sinubukan ni Elizabeth Fitzgerald, asawa ni Edmund, na basagin ang bote ng champagne sa gilid ng Fitzgerald. 3 beses niya itong sinubukan bago nabasag. Pinapapayat na ngayon ang bote ng champagne sa binyag para mas madaling mabasag. Maiwasan ang kahihiyan at pamahiin ng kabiguan na tila pinapalakas pa ito. Mahigit 30 minuto bago mapakawalan ang mga lubid. Dumulas ang barko pababa sa tubig sa delikadong anggulo. Lumikha ng malaking alon na bumasa sa mga nanonood sa kabilang pampang
sa harap ng halos 15,000 katao. Isang 58 anyos na lalaki ang namatay sa atake sa puso sa lugar. Sinasabing masamang palatandaan ito para sa barko ayon sa pamahiin. Inayos at nilagyan ng kagamitan ang barko kaya nagsimula itong magserbisyo. Dahil sa malaking steam powerhouse nito, naging isa ito sa pinakamabilis na kargamentong barko noon. Ang pilot house ay may advanced na kagamitan sa nabigasyon, paggawa ng mapa at dekalidad na radio at communication equipment. Marangya ang panloob na kagamitan para sa barkong pangkarga. 2 guest stateroom, guest lounge, komportabling opisina at silid ng kapitan, laundry room, recreational deck, at mas malalaking crew stateroom kaysa karaniwan. Mayroon din silang kusina na kumpleto sa mga kagamitan para makapagbigay ng pagkain. May 2 kainan sa barko, isang marangyang dining room para sa mga opisyal at sa mga bisita ng kumpanya, at isa pa para sa mga crew. Inuupahan ng Ogilvy Norton Mineral Company ang barko sa 25 taong kontrata. Noong Setyembre 22, 1958 unang naglayag si Edmund Fitzgerald mula Rouge River, Detroit, Michigan, papuntang Silver Bay, Minnesota para kunin ang taconite iron ore. Sa unang biyahe nito, nagtala ito ng tonelahe record sa Great Lakes, una sa marami pang record sa susunod na 10 taon. Pinakamalaking barko sa Great Lakes ito at nagdadala ng dating imposibleng kargamento. Dumadagsa ang mga tao para panoorin ito sa mga lock at kanal. Tinawag itong kumakantang barko dahil si Kapitan Peter Pulser ay tumutugtog ng musika sa megaphone para pataasin ang morale. Kilala rin siya sa paggamit ng megaphone para magbigay ng impormasyon tungkol sa barko sa mga nanonood sa pantalan. Mula sa bagong konstruksyon hanggang pagiging pinakamalaking barko, winakasan nito ang mga pamahiin at nagdala ng mas malaking kargamento kaysa iba. Dahil sa kakaibang personalidad ng kapitan, naging alamat at kilala si Edmund Fitzgerald parang SPACEX ngayon. Noong 1971, 13 taon, pagkatapos ng unang paglalayag, inayos ito mula uling patungong langis na nagpalakas sa bilis at tibay. Noong 1972, si Ernest McSorley ang naging kapitan ng Edmund Fitzgerald. Si McSorley ay namuno sa 9 na barko bago naging kapitan ng Edmund Fitzgerald. Kasama ng asawa niyang si Nellie, nakatira siya sa Ottawa Hills, Ohio, malapit sa Lake Erie, at pinalalaki nila ang 3 anak ni Nellie mula sa naunang kasal. Noong taglamig 1973, 74 inilabas ang Fitzgerald para sa taunang pagkukumpuni. Isang araw, nasa shipyard si George Bergner, dating crew ng Fitzgerald, nang marinig niya ang usapan ng isang manggagawa at empleyado ng Ogilvy Mineral Company, ang may-ari ng Fitzgerald. Sa isang deposisyon kalaunan sa kanyang buhay, sinabi ni Bergner na ang pinag-uusapan ay tungkol sa mga bitak sa mga hinang na naglalagay sa keel sa lugar at na maluwag ang keel. Alam ng Coast Guard ang tungkol sa mga bitak sa mga hinang at inaprubahan nila ang mga minor na pagkukumpuni. Nagpatotoo rin si Bergner sa isa pang pag-uusap na narinig niya kina McSorley at crew ng Fitzgerald. Habang nililinis ng crew ang putik sa ilalim ng Fitzgerald, napansin nilang maluwag ang keel at sinabi ito kay McSorley. Ayon kay Bergner, sinabi ni McSorley na kailangan lang magtagal ng hayop ng 1 pang taon. Pagkatapos noon, di ko na inintindi ang mangyayari dito. Magre-retiro si McSorley matapos ang season, kaya ang bagong kapitan na ang bahala. Ito ang unang teorya sa paglubog ng Edmund Fitzgerald, isang kargadong barkong napabayaan at inabutan ng aksidente. Kung maluwag ang keel at may problema sa estruktura, maaaring palalain ng matinding bagyo ang kahinaan na magdudulot sa Fitzgerald na mabiyak at lumubog. Ang Arthur Homer, kapatid na barko ng Fitzgerald, ay itinigil ang operasyon noong 1980 dahil sa kakulangan sa estruktura na posibleng parehong problema. Noong 1975 kasikatan pa ng Edmund Fitzgerald, nasa unang kalahati pa lang ng 25 taong kontrata at malayo pa sa pagtatapos ng serbisyo nito. Noong Nobyembre 1975, alas 8:30 ng umaga, dumaong ang Edmund Fitzgerald sa Burlington Northern Railroad Dock. Inikarga nito ang 26,000 tonelada ng taconite mula Superior, Wisconsin, patawid ng Lake Superior papuntang Zug Island sa Detroit River. Matagal ang proseso ng pagkakarga.
gaya ng nakasanayan tuwing patapos na ang season. Sinusubukan ng Fitz na maghatid ng mas maraming kargamento hanggat maaari bago magsimula ang taglamig. Sa pagkakarga, magkasamang tinitiyak ng foreman at deck boss ang tamang pagbahagi ng ore sa barko. Kapag sobra sa isang gilid, maaaring tumaob o lumihis sa gitna ang barko at maaaring sumayad ang ilalim nito palabas ng pantalan o mas malala pa, mabali ang katawan ng barko. Isang bagay na nakasira na ng ilang barko noon. Ito ay maaaring tawagin bilang ang pangalawang teorya ng paglubog ng Edmund Fitzgerald. Kung ang barko ay halos sagad na sa kapasidad ng karga nito, nababawasan ang freeboard nito. Ang freeboard ay ang dami ng ekstrang kapasidad. Kailangan ng barko ng freeboard para hindi lumubog. May takdang freeboard ang bawat barko na hindi pwedeng lampasan. Kapag overloaded ang Fitzgerald, bumababa ang freeboard nito. Ngunit sa normal na panahon, kadalasan hindi ito problema. Minomonitor ng National Weather Service ang malaking bagyong inaasahang dadaan sa timog ng Lake Superior sa 1,415. Pagkalipas ng 6 na oras, hinila ng crew ang shorelines at umalis si Edmund Fitzgerald mula Lake Superior patungong Detroit, bit-bit ang 26,116 na toneladang taconite pellets matapos sumakay ang crew. Ang mga hatch cover sa deck ang nagseselyo sa cargo hold. Mas maganda dati ang ilan, pero maayos pa rin ang kalagayan ng mga ito ngayon. Habang dumadaan sila sa breakwater, si Janice Armagus at ang kanyang 2 anak ay nasa dalampasigan. Umaasa ang mga bata na makita ang kanilang ama, si Michael Armagus, 3rd mate. Wala siya sa deck, sigaw ni Janice sa isang deckhand. Sinabi ng deckhand na nasa ilalim ng deck si Mike. Kumaway ng paalam sina Janice at ang mga bata sa barkong papaalis sa Lake Superior. Umiikot ang deckhand at sinasara ang hatch sa deck kung kailangan para sa kalmadong panahon ngayon. Ang mga hatch sa deck ang ikatlong teorya sa paglubog ng Edmund Fitzgerald. Maraming mainit na debate tungkol sa teorya ng mga hatch sa deck ng Edmund Fitzgerald, tulad ng ibang paliwanag sa paglubog nito. Hindi lahat ng hatch dogs nakakandado, kaya may naniniwalang normal lang na hindi ikandado ang lahat ng dogs sa biyahe. Hindi lahat ng litrato ay kuha habang umaandar ang barko. Kaya paano natin masasabi kung karaniwan talagang hindi ikandado ang mga ito habang naglalayag? Sa kabilang banda, ang mga kapitan ng ibang barko ay gumamit din ng parehong uri ng hatch covers at dogs nang hindi ito pumapalya. Sapat na ang bigat ng hatch cover para maselyuhan ang hatch kahit may ilang hatch dog na hindi nakakandado. Maaaring gusto ng mga may-ari ng barko na isisi sa tripulante para makuha ang insurance. May 2 tanong. Lahat ba ng hatch dog nakakandado? Kung hindi sila nakakandado, sapat ba iyon para pasukin ng tubig ang barko at lumubog ito? Sakay sa Edmund Fitzgerald, maayos naman. Habang naglalayag sila sa hapon, bumaba bigla ang barometro, kaya malinaw na tatama ang bagyo sa Lake Superior. Noong 1,630 ang barkong Arthur M. Anderson ay umalis mula Two Harbors, Minnesota, bahagyang nauuna sa Edmund Fitzgerald at parehong ruta ang tinahak. Noong panahon ng pagkakagawa nito, ang medyo mas matandang Anderson ay mas maikli kaysa sa Fitzgerald. Matapos kumpunihin, humaba na ito at mas mahaba kaysa Fitzgerald, pero mas mabagal. Mabilis din nahabol ng Edmund Fitzgerald ang Anderson. Paghating gabi, magkalapit na ang 2 barko at nag-usap na. May kagamitan sa pagmamasid at pag-uulat ng panahon ang 2 barko ng National Weather Service. Nagdesisyon ang mga kapitan na dumikit sa baybayin ng Canada para umiwas sa bagyo. Habang sinusubaybayan ang bagyo, napagtanto nilang maaabutan sila nito bago makarating sa ligtas na bahagi ng Whitefish Bay. Mas mabilis ang Edmund Fitzgerald kaya nalampasan nito ang Anderson. Pero magkaabot pa rin sila sa radyo at radar at patuloy na nag-uusap tungkol sa lumalalang panahon. Lumakas ang hangin sa 40 knots at umaabot sa 12 talampakan ang mga alon. Sinabihan ni Kapitan Bernie Cooper ng Anderson ang Fitzgerald na kapag lumakas pa ang bagyo, posibleng mag-180 degrees ang direksyon ng hangin. Pagsikat ng araw, papalapit na ang mga barko sa mga isla sa labas ng Whitefish Bay. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, lampas na sa mata ng bagyo ang mga barko. Tulad ng hula, nagbago ang hangin mula timog papuntang hilaga
na umabot sa 42 knots, mabigat na bumagsak ang niyebe sa lawa. Hindi na makita ni Anderson ang Fitzgerald at radar na lang ang gamit nila para magkaalaman. Dito nagsisimula ang pagkakaiba ng mga kwento. Pwedeng tingnan ang mga senaryong ito ng hiwalay o sabay. Alam ng lahat ang kwentong ito at may sari-sariling opinyon. Sa tingin ko, hindi lang iisa ang dahilan ng paglubog, kundi kombinasyon ng mga ito. Pero alin kaya sa mga iyon? 3:00 ng hapon, inilayo ni Kapitan Cooper ng Anderson ang barko pasilangan para iwasan ang 6 na fathom na mababaw na dagat. Hindi sumunod si Kapitan McSauli ng Fitzgerald kay Anderson papunta sa mas malalim na tubig. Sa normal, ang 6 na fathom ay 3 6 na talampakan ang lalim. Ang kargadong draft ng Anderson ay mga 26 na talampakan. Ang draft ng isang barko ay ang lalim ng kiel sa ilalim ng tubig. Ang draft ng Fitzgerald ay 25 talampakan kapag normal ang karga. Dapat iwasan ang mababaw na dagat, lalo na kung masama ang panahon. Kung sumalpok ang Fitzgerald sa mababaw, pwedeng masira ang barko. Kapag may bigat na karga at masamang panahon, posibleng maghiwa-hiwalay sila. Noong 15:30 nag-radio si Kapitan McSauli ng Fitzgerald sa Anderson na nawalan sila ng rehas sa deck, ilang takip ng bentilasyon, at may pumapasok na tubig. Para sa akin, ito na ang ika-4 na teorya sa paglubog ng Edmund Fitzgerald. Sabi ni Kapitan McSauli, nababagalan niya ang takbo para makahabol si Anderson. Kinumpirma ito ni Kapitan Cooper na nagtanong kung gumagana ang mga bomba, at sinabing oo ni Kapitan McSauli. Ang Anderson ay 17 nautical miles sa likod ng Fitzgerald. Parehong may 4 o 5 oras pang biyahe ang dalawang barko bago Whitefish Bay. Mula 15:30 hanggang 16:20, binantayan ni Kapitan Cooper ang radar habang lumalapit at dumaan ang Fitzgerald sa 6 fathom shoal. Ang 6 fathom shoal ay kilala ng mga lokal na kapitan, ngunit hindi detalyado ang lalim nito sa mapa. Totoo, may pagkakaiba noon sa mga mapa ng Canadian at American. Posibleng kumayod ang Fitzgerald ng kanyang katawan sa shoal. At dahil sa malakas na panahon, tinamaan din ito ng alon kasabay nito, kaya't natakpan ang pagdikit sa shoal. Ito ang ika-5 teorya sa paglubog ng Edmund Fitzgerald. Sa 16:20, halos 1 oras lang matapos ang huling usap, tinawagan muli si Anderson ni Fitzgerald. Ayon kay Kapitan McSauli, sira ang 2 radar niya kaya nagmamaneho siyang bulag. Nagtanong si Kapitan Cooper kung maaari siyang tulungan sa pag-navigate gamit ang radar ng Anderson. Hindi sinabi ni Kapitan McSauli kay Anderson ang pagsadsad o pagkaskas nila sa mababaw, at nagpatuloy siya sa pagpapatakbo ng barko sa mas malalim na tubig. Sa investigasyon matapos lumubog ang Fitzgerald, maraming inhinyero at eksperto ang ininterview. Nagkasundo ang lahat ng eksperto na mabilis lulubog ang Fitzgerald kapag tumama sa mababaw na lugar. Wala sa mga eksperto noon ang naniwala na magpapatuloy pa sa paglalayag ang barko ng ganoon kalayo. Nakasakay na ako sa bangka na naglalayag sa mga mababaw na bahagi at bahagya kaming sumayad sa lupa. Alam kong iba ang sukat, pero ramdam ko ang pag-uga at biglang pagbagal ng bangka nang sumayad kami. Sa tingin ko, mapapansin at irereport din kung ang bihasang Kapitan McSauli ay sumayad sa mababaw na lugar. May mga forum na nagbabanggit ng diver na nakakita ng pulang pintura sa mababaw na lugar. Kahit anong hanap ko, puro komento lang sa forum ang nakita ko at wala akong nahanap na orihinal na artikulo tungkol sa claim na iyon. May nabasa akong artikulo tungkol sa opisyal na investigasyon sa mababaw na bahagi na nagsasabing walang ebidensya ng pagbangga. Pagsapit ng 4:30 ng hapon, madilim na dahil sa niebe at halos walang makita. Ang hangin ay 58 knots mula Hilaga. 5:00 ng hapon nagradyo si Kapitan Cooper ng Anderson na sila ay 15 nautical miles sa likod ng Edmund Fitzgerald at inabot sila ng 1.5 oras para mapalapit ng 2 nautical miles. Tumutulong pa rin silang mag-navigate gamit ang radar habang unti-unting nilalapit ang distansya. 5:20 ng hapon tumawag si Kapitan McSauli sa Coast Guard Station sa Grand Maria, Michigan para kunin ang lokasyon gamit ang beacon sa Whitefish Point. Hindi niya makuha ang signal dahil wala siyang radar at mahina ang visibility, kaya ito lang ang natitirang paraan niya sa pag-navigate.
isang rehistradong piloto ng Great Lakes, ang sakay ng barkong Sueco Aberforce, patungong Hilaga mula Whitefish Point. Sinagot niya si Fitzgerald na maayos ang ilaw sa Whitefish Point, ngunit hindi gumagana ang radio beacon. Ang Fitzgerald ay naglalayag na may kakaunting impormasyon lamang. Bukas pa ang radio channel nang marinig ng piloto sa Aberforce ang kapitan ng Fitzgerald na nag-utos, huwag hayaang may lumabas sa deck, kasunod ng di malinaw na usapan tungkol sa isang vent. Sinabi ng kapitan ng Fitzgerald sa Aberforce na masama ang pagkakiling ng Fitzgerald, walang radar, at tinatamaan ng malalakas na alon sa isa sa pinakamatinding dagat na naranasan niya. Patunay ng pagpasok ng tubig sa Fitzgerald ang pagkakiling. Posibleng natanggal ang keel at ang mga sirang balon ay nagpapapasok ng tubig sa ilalim ng waterline. Maaaring hindi rin nakasara ng maayos ang mga hatch sa deck at nakapasok na ang tubig sa mga cargo hatch na posibleng may kargang lampas sa ligtas na limitasyon. Dahil sa sira-sirang takip ng ventilasyon, maaaring pumasok ang tubig at magdulot ng pagkakiling ng barko. O baka naman sumadsad ang Fitzgerald at nagkaroon ng butas ang katawan nito, dahilan para makapasok ang tubig. Ngayon, puntahan natin ang ika-6 na teorya ng paglubog ng Edmund Fitzgerald. Malalakas ang alon, umaabot sa 25 talampakan at tumatama sa deck ng Anderson at Fitzgerald. Iniulat ang phenomenon na tatlong kapatid malapit sa Edmund Fitzgerald at Arthur Anderson. 2 o 3 mas malalaking alon kaysa karaniwan ang sunod-sunod na tumama sa 2 barko. Naitala ni Kapitan Cooper ng Anderson ang 2 alon na 30-35 talampakan bandang alas 7 ng gabi. Itinala niya sa logbook ng kanyang barko na ang lakas ng mga alon ay nagdulot ng pinsala sa mga kagamitan sa deck ng kanyang barko. Maaaring unang alon pa lang ay binaha na ng tubig ang deck ng Fitzgerald. Kung hindi ito na-drain bago dumating ang pangalawang alon, maaaring tumulak pababa ang unahan ng barko. Maaaring tumaas ang Fitzgerald, sumaklang sa mga alon at yumuko sa gitna, kaya't nahati at agad lumubog ang barko. Bandang alas 7 ng gabi, 1 oras na lang ang Fitzgerald mula sa Whitefish Bay. Sinabihan ni Anderson si Kapitan McSorley na ang Fitzgerald ay nasa 10 nautical miles sa unahan at 15 nautical miles mula sa Whitefish Bay. Pagkalipas ng 10 minuto, alas 7:10, may nakuha si Anderson sa radar na nasa timog. Tinawagan niya si McSorley. May target, 9 milya sa unahan. Ang target sa radar ay barko rin. Tinanong ni McSorley kung makakalagpas ito. Sabi ng opisyal, sa kanluran kanya dadaanan. Sumagot si Fitzgerald ng, ayos lang. Tinanong ng opisyal, kinakaya niyo ba ang mga problema? Sabi ni McSorley, kinakaya namin. May 2 lugar sa lawa ng Superior na may hangin na higit 43 at 40 knot. Sa timog silangan ng lawa kung nasaan ang Fitzgerald, pinakamalakas ang hangin. Umaabot sa 20 talampakan ang alon at mahigit 50 milya kada oras ang hangin. Nasa silangang bahagi ng mahangin na lugar ang Edmund Fitzgerald. Naitala ni Kapitan Cooper sa Anderson ang hilagang kanlurang hangin na 57 mph na may bugso hanggang 86 mph. Mapanganib ang mga kondisyon. Pagkatapos, humupa ang niyebe at mas lumawak ang kakayahang makakita. Hinahanap ng tripulante ng Anderson ang ilaw ng Fitzgerald pero hindi nila makita. Nababahala si Kapitan Cooper na baka nawala ng kuryente ang Fitzgerald at inutusan ang mga tauhan na hanapin ang anino ng barko. Noong 1920 minuto matapos ang huling radio call, 3 target ang nakita sa radar ng Anderson pero wala ang Edmund Fitzgerald. Tinawagan ni Kapitan Cooper ang Fitzgerald sa radyo, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ulit. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawagan niya ang Coast Guard para iulat ang pagkawala ng kontak sa radyo sa Fitzgerald. 1 oras ang lumipas. Bandang 23 muling tumawag si Cooper sa Coast Guard at sinabing labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ng Fitzgerald. Noong 2,102 oras matapos ang huling kontak, idineklara ng Anderson na nawawala ang Fitzgerald at nagsimula na ang Coast Guard sa paghahanap. Nakipag-ugnayan sila sa Rescue Coordination Center sa Cleveland, Ohio, na nagpadala ng search and rescue aircraft mula Traverse City at humiling sa mga barko na maghanap sa Fitzgerald. Ilang barko ang inutusan na baguhin ang ruta o bumalik para hanapin ang huling lokasyon ng Fitzgerald.
Tumanggi sila dahil inuuna nila ang kaligtasan ng barko at tripulante. Hindi agad nagpadala ng search and rescue boat ang Coast Guard dahil sa malalakas na hangin at magulong dagat. Hiniling nila kay Kapitan Cooper ng Anderson na bumalik at maghanap, ngunit nag-aatubili siya. Nag-aalala siya na baka nalunod na ang Fitzgerald dahil sa bagyo. Kakakaligtas lang ng kanyang mga tauhan. Matapos ang ilang pangungumbinsi, napilitan siyang pumayag at pinaikot ang Anderson pabalik sa bagyo upang hanapin ang Fitzgerald. Nag-umaga na pagsapit ng alas 8. Kinabukasan, nakita ng Anderson ang isang piraso ng lifeboat, tapos may sumali pang isa pang eroplano at mga sasakyang pang-rescue para maghahanap sa malawak na lugar. Pero wala ni isa sa 29 na tripulante ang natagpuan, patay man o buhay. Nakita nila ang mga piraso ng life jacket, sagwan, lifeboat, tangke ng hangin at heaving line, pero walang personal na gamit o bangkay. Ipinapakita ng pinsala sa lifeboat na pilit itong tinanggal sa barko, hindi inilunsad. Pagkalipas ng ilang araw, noong Nobyembre 14 may nadetect ang side-scan sonar na dalawang malalaking bagay sa ilalim ng lawa ng Superior. Ilang beses nila itong iniskan, ngunit hindi nila matukoy kung ito nga ang Fitzgerald. Itinigil ang paghahanap noong Mayo ng sumunod na taon. Dinala ng hukbong dagat ang Curve 3 underwater remotely operated vehicle na may underwater camera. Nakuha nila ang visual na kumpirmasyon na ang nasabing barko ay talagang Edmund Fitzgerald, nakahiga sa ilalim ng 500 at 30 talampakang lalim ng tubig. Nahati ito sa dalawang bahagi at may napakalawak na kalat ng mga debris sa pagitan ng dalawang bahagi. Walang natagpo ang bangkay. Batay sa Curve 3 survey, napansin ng National Transportation Safety Board, may mga sira at nawawalang bahagi sa iba't ibang takip ng hatch, kabilang ang mga palatandaan ng pagkabasag dahil sa panlabas na presyon. Posibleng ang paggalaw ng alon ang sanhi ng pagkasira ng hatch. Noong 1974 lang natagpuan ang katawan ng isang tripulante malapit sa unahan ng barko, ngunit hindi ito nakilala. Pagkatapos ng ganitong aksidente, bawat grupo ay nais isisi ang nangyari sa iba. Sinisisi ng kumpanya ng seguro ang mga may-ari ng barko para mabawasan ang kanilang bayad. Ayaw ng may-ari ng barko masisi sa mahinang maintenance o sobrang karga para makuha ang buong bayad mula sa seguro. Ayaw ng pamilya ng mga marinero na masisi ang kanilang mahal sa buhay sa mga di pagsasara ng hatch sa deck. Ayaw ng Coast Guard na batikusin dahil hindi agad nagpadala ng barko para maghanap, o baka hindi nila na-insist na mas masusi ang welding sa maintenance inspection. Isang bagay ang sigurado, panahon ang may pinakamalaking papel. Kung aalisin mo ang panahon, malabong lumubog ang Fitzgerald sa biyaheng ito, pero nagsanib ang malalakas na alon, magaspang na dagat at iba pang salik na nag-ambag. Noong 2005 idineklara ng Ontario Heritage Act na libingan ang lugar, kaya bawal nang bumalik at sumisid doon para mangalap ng impormasyon sa lumubog na barko. Nalaman na ang 6 Fathom Shoal ay 1 milya hilaga kaysa sa nasa Amerikanong mapa noon. Ang Arthur M. Anderson ay aktibo pa rin ngayon. Sino sa tingin mo ang dapat sisihin? Mabigat na karga, mahinang estruktura, mga hatch o ventilasyon na pinasukan ng tubig, pagkalubog sa di nakatala na batuhan o pagbasag dahil sa bigat? Sabihin sa akin sa komento. Noong 1968, matapos ang lihim na misyon sa Atlantiko, ang submarino ng United States na Scorpion ay nagulat sa command center at tumuloy pa uwi. 5 araw nang naghihintay ang pamilya ng tripulante sa pantalan, ngunit hindi dumating ang submarino. Ang United States Ship Scorpion ay isang skipjack class na nuclear-powered na submarino na nagsilbi sa hukbong dagat ng Estados Unidos noong dekada 1960. Ito ang unang kombinasyon ng nuclear propulsion at modernong disenyo ng diesel-powered na submarino. Ang skipjack ang pinakamabilis na attack submarines noon, kayang umabot ng 33 knots. Mabilis, madaling imaniobra, at kayang sumisid hanggang 220 metro. Bagamat mabilis at magaling sa pagmaniobra ang mga skipjack,
Malakas din ang ingay ng kanilang propulsyon at makina na diretso sa hull. Kayang i-record ng bagong SOSIS array ng Sound Surveillance System ng United States Navy ang mababang frequency na tunog. Ang SOSIS ay network ng mga acoustic sensor o hydrophone array na gamit ang sound channel para matukoy ang mga submarino at underwater acoustic na pangyayari sa daan-daang milya. Ang sound channel ba ay isang pahalang na patong ng tubig sa karagatan na natutukoy sa pakikinig ng mababang frequency na tunog? Ang mga sound wave na inilalabas sa ilalim ng tubig ay tumatalbog sa pagitan ng itaas at ibabang patong sa channel. Pinapayagan nito ang mababang frequency na tunog na maglakbay ng malalayong distansya na may kaunting pagkawala ng enerhiya. Ang tunog na nakuha ng hydrophone array ay nire-record at ipinapadala sa shore station para suriin. Maaaring matukoy ang pinagmula ng signal gamit ang 3 o higit pang hydrophone array sa magkakaibang lokasyon. Ang maagang babala na surveillance system ang nagtulak sa paggawa ng mas tahimik, malaki at malalim na treasure at permit class submarino. Ang bagong klase ng submarino na ito ay may teknolohiyang nagpapahina ng tunog para maging palihim kasama ng iba pang mga pagpapabuti. Sa kasamaang palad, hindi maaaring baguhin o i-upgrade ang mga skipjack gamit ang mga advanced na tampok ng pagpapatahimik. Mayroon silang 65 toneladang TLX, 53 storage battery na gawa ng Gould National Battery, Inc. Mas maraming hydrogen ang nilalabas ng baterya kapag chinarge kumpara sa TLX, 53 na gamit ng diesel submarino. Tinanggap nila ito bilang kompromiso dahil ang skipjack nuclear submarine ay may isang baterya lang at kayang alisin ang gas. Ang Grayback class na diesel submarino ay may 4 na TLX, 53 na baterya. Isa pang inobasyon sa skipjacks ay ang pagsasama ng conning tower control room at attack center sa iisang lugar. Ang pagsasama ng tungkulin sa operations compartment ay nagbigay daan sa push-button ballast control. Ang push-button electrical system ay nagpapatakbo ng mga balbula gamit ang hidroliko mula sa control room. Ang ayos ay nagpadali sa koordinasyon ng armas at kontrol ng barko sa mga operasyon sa labanan. Ang mga skipjack ay may Mark 37 torpedo na may 150 kilong warhead at homing sonar para automatikong hanapin ang target. Ang kanilang katawan ng barko ay napakatibay at gawa sa HY. 80 na mataas ang lakas na bakal na may crash depth na 550 metro. Ibig sabihin ay kaya nilang sumisid hanggang 550 metro bago sila mag-collapse. Matapos mawala ang United States Ship Treasure, noong Abril 1963 binuo ng Navy ang Sub-Safe Submarine Safety Program para itama, panatilihin at gawing ligtas ang nuclear-powered na submarino. Sa ilalim ng programang ito, nakatakdang tumanggap ang Scorpion ng 2 bagong safety system sa panahon ng kanyang buong pagkukumpuni na magsisimula noong Hunyo 1963. Mayroong emergency seawater shut-off valve at emergency blow system. Ngunit ito ay ipinagpaliban hanggang sa susunod nitong nakatakdang pagkukumpuni noong 1967. Sa simula ng Cold War at digmaang Vietnam, naubos na ang yaman ng militar kaya lalong humirap ang sitwasyon. Ayon sa Naval Sea Systems Command, 40% ng oras ng submarino ay nasa dry dock kaya 60% lang ang aktibo sa serbisyo. Nabahala ang mga pinuno ng hukbong dagat na baka hindi suportahan ng mga politiko ang programang nuklear na submarino kung hindi ito epektibo. Nagsagawa ang hukbong dagat ng eksperimento na tinawag na Planned or Reduced Availability Overhaul Concept. Sa hanay ng mga submarino, layunin ng programa na makatipid sa gastos sa pagkukumpuni at mapahaba ang oras ng serbisyo ng submarino. Ang Scorpion ay kabilang sa programa. Noong Pebrero 1, 1967, sinimulan nito ang Reduced Availability Overhaul. Lumabas ng dry dock ang Scorpion noong Oktubre 6 matapos ang pinakamurang submarine overhaul sa kasaysayan ng United States Navy. Sa 2M ginastos sa Scorpion sa 8 buwang overhaul. 2.3M ang napunta sa refuel at reactor pagbabago. 4% itong mas mababa kaysa karaniwang overhaul ng submarino sa klaseng ito na tumagal ng halos 2 taon at gumastos ng higit $20 milyong. Ang Scorpion ay may 100 at 9 na pending na work orders kabilang ang bagong latch sa trash disposal unit, 2 safety system upgrades,
at pagkukumpuni sa hydraulic stern at sail planes. Noong Marso 23, 1968 nag-request si Commander Slattery ng emergency na pagkukumpuni. Binanggit niya ang masamang lagay ng hull na may 317 internal well defects at sunod-sunod na tumatagas na balbula. Dahil dito, ang operating depth ng Scorpion ay naging 71 metro, 61 metro na mas mababaw kaysa sa bagong subsafe na regulasyon. Dahil dito, tinawag itong United States Ship Scrap Iron. Maraming nangyari sa mga Navy ng mundo noong unang quarter ng 1968 kung saan Israel, Pransya at Soviet ay nawalan ng submarine sa misteryosong paraan. Ang huli ay ang Soviet Ballistic Missile Submarine K-100 at 29 na biglang nawala sa Pacific Ocean. Kasagsagan ng Cold War, sinusubukan ng United States mangalap ng impormasyon sa mga kalaban. Nasa kote ng North Korean Navy ang United States Ship Pueblo, malapit sa teritorial na tubig ng Korean Peninsula. Ang spy ship ay may kumpletong kagamitan para sa surveillance, kabilang ang United States Navy encoding device na TSACKW-7. Pebrero 15, 1968, natapos ng United States Ship Scorpion ang refresher training sa ilalim ni Commander Francis Slattery at 100 tauhan. Naglayag patungong Mediterranean Sea para sa deployment. Natapos ng Scorpion ang 2 NATO naval exercises at nagsanay muli kasama ang ika-6 Fleet ng United States Navy. Naranasan ng Scorpion ang ilang mekanikal na aberya tulad ng pagtagas ng freon sa cooling system at electrical fire sa escape triangle dahil sa short power mula sa pagtagas ng tubig sa koneksyon. Pagkatapos ng deployment sa Mediterranean noong Mayo, nagtungo ang Scorpion pakanluran papuntang Atlantic habang dumaraan sa Mediterranean. Isang lalaki sa barko ang nagkasakit at isa pa ang may emergency sa pamilya, iniulat kay Commander Slattery. Dumaan ang Scorpion sa Straits of Gibraltar at pagkatapos ay tumungo sa Naval Station Rota sa Espanya. Sa gabi ng ika-16 ng Mayo, inilipat ng Scorpion ang 2 lalaki sa ibang barko sa labas ng breakwater ng Naval Station Rota noong Mayo 17. Inako ni Vice Almirante Arnold F. Sharder ng United States Submarine Force Atlantic sa Virginia ang operasyonal na kontrol ng Scorpion. Ito ang Cold War at may 2 pang misyon ang tripulante ng Scorpion bago sila makauwi sa Norfolk. Madali lang ang unang misyon. Ang mga United States at Allied Ballistic Missile Submarines ay gumagamit ng Naval Station Rota para sa supply at pagpaayos bago magpatuloy sa pagpapatrolya. Alam ito ng mga Soviet. Sinusubukan ng mga Soviet submarines na sundan ang mga Allied submarines kapag umaalis sila ng rota. Habang nasa rota ang Scorpion, may mga Soviet hunter-killer submarines at spy ships na naghihintay sa labas ng base. Unang gawain ng Scorpion ay mag-ingay na takip para sa United States ship John C. Calhoun habang lumalabas ng Naval Station Rota. Ang noise cover ay kapag ang submarino ay gumagawa ng ingay para matakpan ang tunog ng isa pang submarino at hindi ito mapansin. Maagang umalis ang 2 submarino patungong Atlantiko. Palihim namang pumasok doon ang United States ship John C. Calhoun na may nuclear warhead. Ang Scorpion ay lantad na pumasok sa dagat pauwi sa kanilang tahanan. Ngayon, mas mahirap, delikado at komplikado na ang misyon ng Scorpion. May puwersang pandagat ng Soviet sa Azores, kaya inutusan ang Scorpion na pumasok sa fleet ng Soviet at mangalap ng impormasyon. Tiyak na may mabilis na Soviet submarino na nagbabantay sa puwersa laban sa iba pang submarino. Tahimik na pinapalutang ng crew ang Scorpion habang naghahanap ng kalabang submarino at inihahanda ang Mark 37 homing torpedoes para sa posibleng pagpapaputok. Pagdating ng Scorpion sa Azores, hindi naging malinaw ang mga kilos nito. Sa operasyon, inutos ang electronic silence maliban sa ilang partikular na sitwasyon. Halos walang komunikasyon sa Scorpion hanggang makalayo ito sa mga Soviets dahil classified ang operasyon. Alam lang natin na papunta ang Scorpion sa Soviet Task Force Naval Station. Mula Rotter hanggang Azores ay 1,000 at 100 milya at dahil kayang maglakbay ng Scorpion ng 30 milya kada oras, aabutin ng mahigit 30 oras bago makarating. Kung maagang umalis si Rotter sa ika-17, aabot ang Scorpion sa Azores sa umaga o tanghali ng ika-18.
2 araw sigurong nagmanman ito sa Soviet Task Force. Mula bago maghating gabi ng Mayo, 20 hanggang lampas hating gabi. Tinangkang kontakin ni Commander Slattery ang Naval Station router sa radyo. Hindi niya matawagan ang radio operator sa router, pero nakausap niya ang Navy Communication Station sa Grescia. Ipinasa ng mga operator ang mensahe ni Commander Slattery kay Vice Almirante Shader, Commander ng United States Submarine Force Atlantic sa Virginia. Itinalaga niya sa Scorpion ang ruta pabalik sa Norfolk, Virginia at hiniling kay Commander Slattery ang estimated time of arrival sa Mayo, 21, 11:54 ng gabi. Ibinigay ni Slattery ang direksyon na 200 at 70 degrees, bilis na 18 knots at estimated time of arrival na 5:00 ng hapon, Mayo 27. Natapos nila ang misyon at pauwi na. Iyon na rin ang huling balita mula sa Scorpion. Ika-22 hanggang ika-29 ng Mayo, 9 na mensahe ang ipinadala ng United States Navy sa Scorpion. 3 mensahe ang humingi ng sagot pero walang natanggap noong ika-27. Sabik naghihintay ang mga pamilya ng sakay sa pagdating ng kanilang mahal sa buhay. Hindi pa rin nagre-report sa base ang Scorpion gaya ng dapat bago ito dumating at hindi nakauwi ang submarino. Mula ika-28 hanggang ika-30 ng Mayo, naglunsad ang Atlantic Fleet ng United States Navy ng paghahanap sa dagat at himpapawid. 55 barko at 35 eroplano ng panghanap ang lumahok. Walang natagpuang palatandaan ng Scorpion noong Hunyo 5 at idineklarang nawawala ito noong Hunyo 30. Inalis ito sa listahan ng mga barko ng United States Navy. Muling naging misteryo ang Scorpion, kaya't nagsilabasan ang iba't ibang teorya kung ano ang nangyari dito. Nagmamanman ang Scorpion sa Soviet Fleet, kaya luhikal na Soviet Navy ang lumubog dito. Alam ng United States Navy na nakuha ng Soviet ang encoding device noong insidente ng United States S. Pueblo sa Cold War. Maaaring may naibentang lihim ng Estado, kaya nakuha ng Soviet ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng Scorpion. 11 linggo bago nito, nawala ng ballistic missile submarine na K-100 at 29 ang mga Soviet sa misteryosong pangyayari. Maaaring inisip ng Soviet na United States ang may sala sa paglubog at gumanti sila sa Scorpion habang minamanmanan nito ang puwersa ng Soviet. Inatake ng Soviet na submarino ang Scorpion gamit ang torpedo kaya lumubog ito. Ang mga teoryang ito ay naging katang-isip na libro na puno ng aksyon at kwento ng mga espiya. Si John Craven, ang pangunahing investigador, ay gumawa ng sariling teorya sa investigasyon. Sa mga torpedo ng Scorpion, unang teorya niya ay aksidenteng na-arm at nag-activate sa launch tube ang Mark 37 torpedo. Nangyari na rin dati marahil, pinautos ni Commander Slattery na ilunsad ang torpedo para hindi ito sumabog sa loob ng submarino. Habang lumalabas ang torpedo mula sa submarino, agad nitong tinarget ang pinakamalapit, ang Scorpion, at tumama sa unahan nito. Nagpasok ng tubig sa unahan ng submarino ang pinsala. Hinila ng tubig ang unahan ng submarino pababa at sa crash depth, sumabog paloob ang natira nitong bahagi. Ang ikalawang teorya na iniimbestigahan ni Craven ay ang pagkasira at sobrang pag-init ng baterya sa loob ng Mark 37 torpedo na nagdudulot ng sapat na init para sumabog ang torpedo. Habang sumasabog ito sa loob ng unahan, natatanggal ang harapang takip. Pinapasok ng tubig ang torpedo room, hinihila pababa ang Scorpion hanggang crash depth. Ilang buwan matapos nawala ang Scorpion, inilabas ng Navy noong Mayo 22 ang SOSIS recording na may tunog ng pagkasira nito. Noong 1837, isang hydrophone array sa isla ng La Palma, Canary Islands, ay nakatala ng 2 maikling tunog na may kalahating segundong pagitan. Ang tunog ay tugma sa 2 pagsabog na katumbas ng 9 kilo ng trinitrotoluene. Pero sobrang liit ng 2 pagsabog ng enerhiya, kaya walang nakapansin sa datos. Pagkalipas ng 21 minuto, 18.59 nakatanggap ang La Palma ng 6.6 kiloton na signal ng pagsabog sa 466 metrong lalim. Sinundan ito ng mahigit 14 na malalakas na acoustic signal sa loob ng halos 3 minuto.
Ang mga malalakas na acoustic signal na ito ay nakuha rin ng 2 pang SOSIS hydrophone arrays sa Grand Banks area malapit sa Newfoundland. Hindi napansin ang unang 2 maliit na pagsabog, pero ang mas malalakas na tunog ay itinuring na malaking implosyon na sinundan pa ng ilang maliliit na implosyon. Ang hindi ipinapakita ng mga SOSIS recordings ay ang tunog ng iba pang submarino sa lugar na nagpapahiwatig na hindi kasali ang mga Soviet. Ang Mark 37 torpedo ay may 150 kilo ng pampasabog, pero wala rin ito sa SOSIS recordings, kaya mukhang hindi totoo ang mga teorya tungkol sa torpedo. Ayon sa isa pang teorya, umaangat ang Scorpion sa periscope depth para ilabas ang dumi at itapon ang basura. Nagkaaberya ang latch ng trash disposal kaya pumasok ang tubig at lumubog ang barko. Dapat sana itong naayos, pero isa ito sa mga work order na hindi na isama dahil sa pinaikling schedule ng maintenance. Dahil walang emergency seawater shuttle valve, isang safety feature na hindi na ilagay sa pinaikling maintenance, lumubog ang barko. Ginamit ng Navy ang mga recording ni SOSIS para mahanap ang Scorpion, gaya ng sa United States Ship Treasure. Kinokolekta ang acoustic signal mula sa SOSIS stations para matukoy ang posisyon ng Scorpion gamit ang triangulation. Sinuyod ng Navy ang 10 to 12 nautical miles na lugar para hanapin ang Scorpion. Gumamit sila ng kamera na kayang kumuha ng larawan sa ilalim ng dagat na 3,000 metrong lalim kahit mahina ang visibility. Noong huling bahagi ng Oktubre, 1968 natagpuan ng barkong pang-oceanographic research ng Navy, ang The Miser, ang Scorpion sa loob ng isang sinaunang bulkan sa ilalim ng dagat, mga 400 nautical miles timog kanluran ng Azores. Ang hulihang bahagi na may makina ay gumuho at hinigop papunta sa lugar ng reactor compartment. Ang pangunahing baras na nakakabit pa rin ang propeller ay nahiwalay mula sa hulihang bahagi at nakahiga sa lugar ng mga labi ng nasirang barko. Ang gitna kung saan ang operations compartment ay tuluyang nagkadurog-durog. Nayupi ang unahan kung nasaan ang silid ng torpedo dahil sa matinding presyon ng tubig. Sa lalim na 3,384 na metro, nagkahiwa-hiwalay ang submarino sa sahig ng karagatan at naputol ang layag nito. Ang unahan ay nakabaon ng patayo sa putik. Nakahiga sa kanan ang hulihang bahagi. Ang TRIS, 2 ay nagdodokumento ng mga labi ng Scorpion habang ikinukumpara ng mga investigador ang datos ng SOSIS sa kanilang obserbasyon. Kinukuha rin ng TRIUS, 2 ang ilang bahagi ng mga labi mula sa Scorpion. Gamit ang robotic arm, napansin ng crew ng submersible ang maraming debris ng pangunahing baterya sa operations compartments at kinuha nila ang isang bahagi ng takip nito. Pagkatapos, nakita nila ang isang bangkay na nakasuot ng coveralls mula sa nuclear power crew sa pagitan ng harapan at hulihang bahagi ng barko. Walang palatandaan ng pinsala mula sa torpedo ang nakitang wreck na sumusuporta sa ideya na hindi sangkot ang mga Soviet at hindi rin sumabog ang isa sa mga torpedo ng Scorpion. Ipinapakita ng lawak ng implosyon na hindi nabaha ang wreck nang lumubog ito dahil kung may tubig sa loob ng submarine, hindi ito mag-i-implode. Nangyayari lang ang implosyon kapag may bulsa ng hangin na pinipiga ng presyo ng tubig. Kaya ano nga ba talaga ang nangyari? Noong ika-31 ng Enero, 1969, inilabas ng korte ng pagsisiyasat ng Scorpion ang mga natuklasan ng investigasyon. Inalis nila ang sabotahe pero ayon sa ulat, hindi pa rin matukoy ang sanhi ng aksidente. Patuloy ang investigasyon ng Navy Task Force kasama ang mga eksperto sa disenyo at estruktura ng submarino at epekto ng pagsabog sa ilalim ng dagat. Noong Enero 1970, inilabas ng Scorpion Structural Analysis Group ang kanilang natuklasan. Iminungkahi nila na ang hydrogen gas ang sanhi ng pagsabog sa pangunahing imbakan ng baterya, na ang narecover na takip ng baterya ay deformed mula sa loob. At may mga piraso ng baterya na nakabaon ng malalim kaya't siguradong galing ito sa isang malakas na pagsabog, parang mga piraso na lumilipad sa hangin at hindi sa tubig dahil mapapabagal sila ng tubig. Natuyo ang mga baterya sa panahon ng pagsabog, ibig sabihin hindi binaha ang kompartimento. Tinanggihan ng Scorpion Court of Inquiry ang kanilang teorya ng pagsabog ng baterya. Mas pinaniwalaan ng korte ang teorya ni Kreben sa pagsabog ng torpedo sa loob ng hull
pero kulang pa rin ang ebidensya para magpaliwanag ng malinaw sa alinmang panig. Dahil dito, natigil ang investigasyon at napabayaan dahil walang bagong ebidensya. Pagkalipas ng 44 na taon mula sa insidente, ang mga lumang ebidensya sa tulong ng bagong teknolohiya ay nagsimulang magbigay linaw sa kung ano talaga ang nangyari. Noong 2011, naglabas si Bruce Rule, pangunahing acoustic analyst ng Office of Naval Intelligence, ng teknikal na ulat batay sa ebidensya mula sa Structural Analysis Task Force. Isang 3 minutong tape ng acoustic signal mula SOSIS. Sa La Palma, 2 mabilis na pagsabog ang hindi napansin ng 40 taon. Ito ay teorya pa rin na hindi mapatunayan, pero ito ang pinakamay saysay para sa akin. Nasa periscope depth ang Scorpion. Sinusunod ng tripulante ang lumang paraan ng diesel submarine na tinatawag na condition breaker. Isinasara nila ang hatch at duct ng ventilasyon, flappers, sa kompartimento ng baterya para maiwasan ang pagbaha ng baterya kung bumangga sa barko sa ibabaw. Sa nuclear submarine, pwedeng i-charge ang baterya kahit lubog ito. Ang pag-charge ng baterya ay naglalabas ng hydrogen gas na maaaring sumabog kapag naipon, kaya dapat itong pigilan. Karaniwan, iniikot ng crew ang gas sa submarine para bumaba ang konsentrasyon at ang scrubber ang sumisipsip at nagpoproseso nito. Sa condition breaker, siniselyuhan ang silid ng baterya kaya hindi nakakapasok ang hangin at mabilis na naiipon ang delikadong hydrogen. Habang nagcha-charge ang mga baterya sa ilalim ng condition breaker, isang crew na nagtatrabaho sa loob ng kompartimento ng baterya ang nakalikha ng static electricity spark na siyang nagsindi sa hydrogen. 2 pagsabog na may kalahating segundong pagitan na may lakas na katumbas ng 9 kilo ng trinitrotoluene. Ang presyo ng pagsabog sa hull ay 10 to 14 bar na hindi sapat para mapunit ang hull ng Scorpion. Pero sapat ang 3.5 bar na presyon para mapatay ang nasa pinakamalapit na kompartamento. Agad pinapatay o pinawalang kaya ng pagsabog ang mga tripulante sa operation compartment at sinisira ang mga kontrol ng submarino, kabilang ang ballast control. Nagkakaroon ng sunog at dahan-dahang pumapasok ang tubig sa mga nasirang balbula at katawan ng barko. Hindi sapat para lumubog ang barko, pero nadagdagan ang bigat kaya unti-unti itong lumulubog sa likod ng reactor compartment. Mas mahina ang pagsabog at posibleng may mga nakaligtas sa tripulante. Wala silang magagawa kundi maghintay. Noong 1841 minuto matapos ang pagsabog ng baterya, gumuho ang pangunahing katawan ng barkong alupihan sa lalim na 466 metro na may lakas na 6.6 kilotoneladang trinitrotoluene. Mahigit 14 na maliliit na pagsabog ang naitala sa 3 minuto habang gumuho ang iba't ibang bahagi ng barko. Nasawi lahat ng 99 na tripulante. Matapos ang trahedya, tahimik na inalis ng hukbong dagat ang programang pinababang maintenance. Ayon sa Houston Chronicle, sinabi ng Naval Sea Systems Command na wala silang record ng ganitong maintenance program. Nakalagay doon, ang tagumpay ng malaking maliit na overhaul ay nakadepende sa resulta ng una nating kasong hinahawakan. Naglabas ang United States Naval Ships Command ng bagong technical manual para sa barkong pandigma ng Navy 10 buwan matapos mawala ang United States S. Scorpion. Ayon sa Marso 1969 edisyon, bawal pumasok sa battery well ng submarino na may open tank ventilation habang nagcha-charge. Ayon sa karanasan, naganap ang lahat ng pagsabog ng individual na battery cell habang may mga tauhan sa loob ng battery tank na nagcha-charge. Pagkalipas ng 45 taon, hindi pa rin naglabas ang Navy ng tiyak na resulta tungkol sa United States ship Scorpion. Noong Nobyembre 2012 hiniling ng United States Submarine Veterans na may higit 13,800 miyembro sa United States Navy na muling buksan ang investigasyon sa paglubog ng United States S. Scorpion. Tinanggihan ng Navy ang kahilingan.